Isang taon nang nagtatrabaho sa Italy si Daniel Soriano bilang isang caregiver. Araw-araw, pare-pareho, gising na maaga, luto, linis, alalay sa matanda, tawag sa Pilipinas kapag may libreng oras. Hindi siya umalis para yumaman. Umalis siya para may maiwang sigurado sa pamilya. Ang maliit na paupahang bahay sa Laguna na dahan-dahan niyang pinatayo mula sa bawat sahod at tip na natatanggap. Hindi marangya ang bahay. 2 pinto lamang, manipis ang pader at yero ang bubong. Pero para kay Daniel, iyon ang patunay na kahit malayo siya, may bahagi ng sarili niyang umuuwi ng Pilipinas araw-araw. Ang pamangkin niya namang si Carlo ang tumutulong mag-asikaso. Siya ang kumukuha ng renta, ang nagbabayad ng tubig, ang nagbabayad ng kuryente, at ang nag-update sa chat. Okay na po, Tito. May bagong umuupa na po sa kabila. At si Daniel, kahit pagod, napapangiti pa rin. May tiwala siya kapag pamilya ang kausap niya. Hanggang sa isang tag-ulan, napansin niyang may kakaiba sa mga padala. Bumaba ang renta. May mga buwang walang pumapasok. Kapag nagtatanong naman siya, laging may dahilan. Nabaha po kasi. Umalis po kasi yung tenant. May sira na po yung bubong eh. Hindi naman agad pinagdudahan ni Daniel si Carlo dahil sanay siyang magtiis at sanay maniwala. Ngunit isang gabi, habang nagbabrowse si Daniel bago matulog, may litrato siyang nakita mula sa dating kapitbahay. Ang paupahan niya, may nakasabit na tarp na, for sale, at sa ibaba, numerong hindi niya kilala. Ilang ulit niyang tinignan ng larawan. Umaasang mali lang ang nakita niya. Ngunit malinaw, iba na ang pangalang nakapaskil. Pag-uwi niya ng Pilipinas, doon niya nalaman na naibenta na ang lupa at bahay. May deed of sale, may pirma, at may notaryo. Ang nag-asikaso ay ang pamangkin niyang si Carlo, gamit ang isang special power of attorney na hindi naman niya kailanman pinirmahan. Tinignan ni Daniel ang lagda. Kamukha ng sulat kamay niya, pero may kakaibang kulang sa diin. Doon niya naunawaan na hindi lamang ang ari-arian niya ang nawala, kundi pati ang tiwala na matagal niyang iningatan. Hindi siya sumigaw at hindi rin nagwala. Tahimik niyang inipon ng ebidensya, mga employment records mula sa Italy, travel history, lumang kontrata ng tenants, at mga mensaheng magpapatunay na wala siyang pahintulot sa bentahan. Araw-araw siyang pumupunta sa iba't ibang opisina, kumakausap ng mga taong maaaring makatulong. At unti-unti niya nang binuo ang kwento, gamit ang mga papeles na dati tila'y walang halaga. Mabagal ang proseso, may mga gabing gusto niya nang sumuko. Pero sa tuwing naaalala niya ang unang haliging itinayo, bumabalik ang kanyang tibay na loob. Sa kalaunan, lumitaw ang katotohanan. Napatunayan na ang special power of attorney ay peke at ginaya lamang ang kanyang pirma. Dahil dito, si Carlo ang unang pinasagot sapagkat siya ang direktang gumamit ng maling dokumento upang may benta ang ari-ariang hindi naman sa kanya. Kasunod naman ito, ang notaryong nagpatibay ng papeles ay naimbestigahan dahil sa pagkukulang sa beripikasyon ng pagkakakilanlan. Ang taong tumulong naman sa pag-ayos ng bentahan, na nalamang may kaalaman sa irregularidad, ay nadamay rin sa pananagutan. Hindi naman ito natapos ng isang araw lamang. Dumaan ito sa mga pagdinig, pagsusuri ng pirma, at testimonya ang mga taong nakasaksi. Ngunit sa huli, ang mga dokumentong mali ay naitama at ang mga nagkulang at nanloko ay hindi nakaiwas sa responsibilidad. Hindi agad bumalik ang lahat sa dati.
May mga record na inayos at mga hakbang na ikinailangang pang tapusin. Ngunit, unti-unti ring naibalik ang karapatan ni Daniel sa kanyang pinaghirapan. Isang hapon, bumalik siya sa tapat ng paupahan. Tahimik ang paligid. Wala na ang tarp na for sale. May bagong pintura na ang pader at may mga batang naglalaro sa harap. Hindi na eksaktong katulad ng dati. Ngunit naroon pa rin ang pakiramdam na iyon ay bunga ng kanyang sakripisyo. Ang naroon ay ang gaan na matagal niyang hinihintay matapos ang mahabang laban. Maraming Pilipino ang lumuluwas ng bansa, hindi para iwan ang pamilya, kundi para may maiwan sa pamilya. Ngunit ang pangarap ay hindi lamang binubuo ng simento at bubong, kundi ng tiwala at kaalaman. Ipinapakita ng kwentong ito na mahalagang bantayan ang mga dokumento at maging mapanuri kahit sa mga taong malapit sa atin. Ang hustisya ay maaaring mabagal, ngunit para sa taong handang ipaglaban ang katotohanan, may pag-asa pa rin may balik ang nawala. Sa huli, ang pinaghirapan ay maaaring maagaw. Ngunit, ang dangal at karapatan ay kayang maibalik ng tiyaga, tapang at paninindigan.